The Lamb upon the throne? Teka, nabasa ko yun sa Bible. Oo, sa Book of Revelations. Si Apostle John ay binigyan ng larawan ng Holy City, ang bagong Jerusalem. Ang syudad daw na iyon ay parang babaeng ikakasal na inihahanda at pinipihisan para sa kanyang groom. Napupuno ito ng glory, gawa sa purong ginto. May mga matataas na dingding na may diamante. 12 gates na palaging bukas, na ang bawat isa ay gawa sa napakalalaking perlas. Mga pundasyon na gawa sa pinakamamahaling alahas. May isang batis na dumadaloy na singlinaw ng kristal. Yun na nga ang tubig ng buhay na nagmumula mismo sa trono ng kordero ng Diyos. At sa di kalayuan, matatanaw ang puno ng buhay na patuloy na namumunga. Ito ang kahariang mamanahin natin kasama si Kristo. Ito ay para sa ating mga anak niya. Tara, samahan niyo akong libutin ng buong kaharian. Naaalala ko, nung nandun pa tayo sa labas ng kaharian, ang tanging matatanaw lamang natin ay ang matatayog na dingding na ito. Itinayo hindi upang para manatili tayo sa labas, kundi para masiguro ang kaligtasan ng mga naninirahan sa loob laban sa kasamaang nasa labas. At sa ating paglapit, napansin nating ang tanging daan papasok ay ang tulay. Tulay na walang atraksyon o palamuti, gawa sa mabigat at magaspang na kahoy. At sa ating pagtawid, nagkaroon tayo ng rekonsolusyon sa hari ng kaharian. Nandun siya sa kabilang dulo ng tulay, nakatingin, nakangiti, punong-puno ng kasabikan tayo'y muling makapiling. Kapansin-pansing tanggap niya ang lahat ng nais lumapit, ni wala siyang pinipili o tinatanggihan. Napakasarap alalahanin ng tagpong yun. Sino nga bang makakalimot? Dinala tayo dito sa armory. Pagkat ang hari ay nagpayo na maging handa tayo sa pakikipaglaban. Naglaan siya ng undergarments of truth. Ipinatong ang breastplate of righteousness. Sa ating panyapak ay ang gospel of peace. Dinala natin ang shield of faith. Suot ang helmet of salvation. Protektado na tayo. At binigyan pa ng dalawang panlaban. Ang sword of the Spirit, sharper than any sword with two edges. At ang prayer, ang mabangong insensong umakyat sa holy place. Matapos ang pagsanay at paghahanda, dinala tayo sa isang closet. Ito ang imbakan ng ating nakaraan. Masama ang aking nakaraan. Kaya habang binubuksan ito, napuno ako ng takot at pangamba. Hindi ako karapat-dapat dito sa kaharian. Marami akong kabiguan noon. Sinubukan kong itama yun noon, pero hindi ko nakayanan. Ang paligid ko'y puno ng kapangyarihan, kadiliman, kasalanan, pagmamahal sa salapi at kapangyarihan. Nabuhay ako noon na may galit at ganit. Hindi kaya-aya. Ayoko na. Huwag na sana natin buksan yan pagkat isang masamang nakaraan lang ang muli kong masisilayan. Ngunit hindi na napigilan ang pagbukas ng pintuan. Kaya't ako'y napaluha at natulala nung makita ko ang laman ng aking nakaraan. Ay wala. Wala na yung laman. Pagkat ang lahat ng tinanggap ng hari ay may kapatawaran. Ang ating nakaraan ay nilimot niya. Kaya't tayong lahat ay may dahilan upang palaging magpasalamat sa Kanya.
Ngayon, nandito tayo sa royal dressing room. Binibihisan bilang anak ng hari. Naghahanda sa muling pagharap natin sa hari. Nakatatang pumasok sa sentro ng kaharian, ang throne room. Makakasama natin muli ang hari. Pero teka, may naririnig akong awitan. Papuri at pagsamba sa dakilang hari. Oo, tama. May nag-aawitan sa loob ng throne room. Tayo na't madali. Tingnan mo! Ang trono ng hari, napapaligiran ng hindi mabilang na dami ng nilalang. Ang lahat ay pumupuri, sumasamba at nagpapasalamat sa kanya. Ano pa nga bang pipigil sa atin upang siya'y sambahin? Wala na! Kaya't ako rin, sasama at sisigaw. Panginoon, sa'yo po ang pinakamataas na papuri!